Mga bees na to will have to travel 3 to 8 kilometers every day. At bawat isang bubuyog will have to pollinate or visit 1,400 flowers. As I walk through this vermi bed na ito, kita mo, lumulubog. Ibig sabihin, hindi siya compact, which makes it a good habitat for these night crawlers. Sa pagkasira ng gubat at karagatan, maraming hayop at halaman ang endangered o malapit nang mawala. At alam nyo bang may mga pagkaing endangered na rin? Kilala bilang isa sa pinakamasipag na nilalang ang mga bubuyog. Araw-araw ito nagpaparami, nanginginai at kumukolekta ng nektar para gawing pulot o honey. Ang pulot o honey na mula sa pukyuta ng mga bubuyog, ginagamit naman natin bilang natural na pampatamis ng pagkain. Pero unti-unti na raw nawawala ang mga bubuyog. So kung titingnan natin dito, parang napakarami pa ng bilang ng mga bubuyog, no? Pero worldwide pala, patuloy ang pagkaunti ng bilang nila dahil sa tinatawag na colony collapse disorder. Isang phenomenon o kaganapan kung saan yung mga worker bees na nawawala, no? So, resulting in the continuous decline of production of honey at yung pollination ng ating mga halaman. Ang mga honeybee farm, nag-aalaga ng mga bubuyog para mas mabilis at madali tayong makakuha ng honey. Hello ma'am, good morning po. Good morning po, Doc Ferds. Ferds. Nakikita natin may mga bubuyog dito na pumapasok dito sa isang colony. Pwede ba natin makita at masilip? Kailangan magsuot tayo ng protective gear. Sa colony, matatagpuan ang isang queen bee, drones, at worker bees. Trabaho ng queen bee ang mangitlog at magparami. Ang mga drones naman ng mga lalaking bubuyog, walang ginawa kundi kumain at magparami. Habang ang mga worker bees ng mga babaeng bubuyog ang nangongolekta ng nectar mula sa mga bulaklak. Pero bago makagawa ng isang bote ng honey, kailangan ng isang bee colony na binubuo ng halos 50,000 bubuyog. Naglalakbay ang mga worker bees para manginain ng nectar mula sa tanim. Dalawa ang tiyan ng bubuyog. Itinatago nila ang nakukolektang nectar sa kanilang honey stomach. Pagbalik sa hive, ipinapasa nila ang nakolektang honey sa ibang bubuyog para mas maging malapot ang nectar at saka iniimbak sa honeycomb. So itong mga bees na to will have to travel 3 to 8 kilometers every day to collect nectar. At bawat isang bubuyog will have to pollinate or visit 1,000 to 1,400 flowers para makapag-produce sila ng mga ng isang honey. Pero minsan, hindi na raw sapat ang mga nektar na nakukolekta ng bubuyog lalo na pag panahon ng tag-ulan. Sir, ito, ba't nyo nilalagyan na itong syrup na ito? Yan yung kuhan yung pagkain nila, pagka yung rainy season. Dahil pagka hindi pinakain, ito ang kakainin nila, walang ma-harvest. Okay. Tubig na may asukal ang ipinapakain nila sa mga honeybees. Sa ganitong paraan, hindi na raw lalayo pa ang mga bubuyog at siguradong makakagawa sila ng honey. May mga lokal na pagkain at pananim na unti-unti na ring nawawala. Marami tayong mga
original sa atin. Pero dahil merong mga pumapasok na mga hybrid o mga hindi na original seeds, na sabi nila mas madaling itanim, ganun, ang nangyayari is namamatay yung mga sinaunang mga species o variety ng mga pagkain. Sa Ark of Taste, isang katalog ng mga endangered heritage food sa buong mundo na ginawa ng Slow Food, isang organisasyon na nagsusulong at nag-aaral ng pagprotekta sa mga lokal na pagkain ng bawat bansa. Inililista ang ilan sa mga indigenous o sa Pilipinas lang makikita na pagkain na itinuturing na endangered o maaari nang mawala. Kabilang dito ang kape mula sa Benguet na Benguet arabica. Nauubos na raw ang mga puno nito sa kabundukan ng Benguet dahil mas tinatamnan na ito ng mga pananim tulad ng gulay. Ang pilinat at siling labuyo na mula sa Bicol. Sa gubat, karaniwang tumutubo ang puno ng pili. Sa pagkaubos ng gubat para gawing tahanan, unti-unti na rin itong nawawala. Ang siling labuyo nanganganib na ring mawala dahil mas pinipili na raw na itanim ang imported at mas malalaking uri ng sili. Mas madali raw kasi itong naibebenta sa merkado. Ang mga butong katulad ng kadyos at bukel, seasonal o may pinipiling panahon raw kasi ang pagtatanim ng kadyos at bukel. Dahil sa climate change, hindi na raw ito na itatanim at bumubunga ng maayos. Ang ilan sa mga nakagisna nating prutas, nanganganib na rin daw mawala. Katulad ng aratilis, balimbing, duhat at kamyas. Wala na raw kasing naghahanap sa mga ganitong uri ng pagkain kaya halos wala na rin nagtatanim. Kung tuluyang mawawala, malaki raw ang epekto nito sa kalikasan. Pag lahat tayo pare-pareho na yung tinatanim natin, wala nang diversity. Bakit ba kailangan yung diversity? Ang biodiversity ang mag-e-ensure na yung mga bubuyog ay may kakainin pa or may mapopollinate, di ba? Yung biodiversity ang makakasisiguro na meron pa tayong kakainin for generations to come. Pero may solusyon pa raw para hindi mawala ang mga lokal nating pagkain. Kailangan maghanap tayo. Kasi yung mga local, pag hindi natin protektahan at hindi natin kinain or kinonsume, mawawala na yan. Mga prutas, di ba? Itong mga to, kung hindi natin pagagamit sa mga nagluluto, mamamatay na siya. May mga pagkaing hindi man endangered, natatapon naman at nasasayang. Sa pag-aaral ng Food Agricultural Organization, mahigit sa 1 bilyong tonelada o higit sa 30% ng pagkain sa mundo ang nasasayang at itinatapon. Sapat na para mapakain ang 3 bilyong tao sa loob ng 1 taon. Sa bawat nasasayang na pagkain, nasasayang rin ang mahigit 200 cubic kilometer ng tubig o mahigit 3 beses na dami ng supply ng tubig sa buong Amerika sa loob ng 1 taon. Pati na rin ang mahigit 1 bilyong ektarya ng lupa na pinagtatamnan ng mga pananim at pinagpapastolan ng mga hayop. Sa APEC Food Security Report, 30% ng supply ng pagkain natin sa Pilipinas ang nasasayang. Isang solusyon sa food waste ang ginagawa ng food banks sa Barangay Ususan sa Taguig. Ang ginagawa namin, tumatanggap kami sa mga hotels, sa mga restaurants, sa mga food manufacturing companies, sa mga groceries, ng mga items na normally ay dinidispose nila o tinatapon nila. For example, yung mga bakery, pag 1 day old na yung bread nila, tinatapon na nila yon. Pero yung bread na yon ay pwede pang kainin kasi ang bread ay good for 5 days. So nire-recover namin yon at ito'y pinamimigay namin ng libre sa mga aming mga miyembro. Bukod sa pamimigay ng pagkain, magsisilbi ring tindahan ng food bank. Pero masustansyang pagkain tulad ng gulay lang ang ibinebenta rito. Yung mga gulay na to, kung anong hindi nila makakain, pwede lang dalhin dito. Pwede rin nila itong i-barter. Kunwari meron kang talong na gusto mong ipagpalit sa ibang gulay, pwede kang pumunta dito at pwede mong i-barter na ibang klaseng gulay rin.
ang mga gulay sa food bank, pananim ng mga residente mula sa kanilang bakuran at community garden. Maliit man ang espasyo sa syudad, gamit ang mga recycled na plastic bottles, nakapagtatanim sila ng mga gulay. Isang community garden rin ang pinagsasaluhan ng mga residente para pagtamnan ng mas maraming gulay. Karaniwang tanim dito ang malunggay, papaya, talong, alugbati, sili, kamatis at pechay. Mga gulay na ginagamit sa pang-araw-araw na pagkain para sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng kanilang community garden, hindi na raw nila kailangan pang bumili ng gulay sa palengke. Hindi rin nila kailangan pumatag ng gubat dahil ang mga bakanting lote sa barangay ang kanilang pinakikinabangan. Ang balak namin ay mapalaganap ang Good Food Grocer sa iba pang mga barangay. Kaakibat nito, iba pang mga programa sa kalusugan, livelihood, environment. Dapat nandun yung partnership ng local government. Tapos yung private sector naman kasi sila yung nagpo-provide ng mga donasyon. Sa pagtatapos ng ating espesyal sa pagtalakay sa pagkain, nakita natin kung paano napapalitan ng mga taniman ang dating siksik at malagong kagubatan. Kung paano pinapabilis ang dating natural at matagal na proseso ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga pagkaing hayop. Pagdating sa konsumo ng pagkain, may paraan pa ba para makatulong tayo sa kalikasan? Ang sikreto sa masarap na gulay nagsisimula sa masustansyang lupa na pinagtataniman nito. Ang isa sa mga nauusong paraan ng pagtatanim ngayon, ang back to basic na organic farming. Kung saan pinatataba ang lupa at pinalalago ang halaman sa natural nitong pamamaraan. Ang farm na aming pinuntahan sa Lipa, Batangas, 1980s pa nabili ng pamilya ni Danny Rubio. Pero taong 2007 lang nila sinimulan ang pagtatanim gamit ang organikong pamamaraan. Sa isang dekadang pamamalakad ni Danny sa kanilang taniman, natutunan niya ang epekto sa lupa ng maramihang produksyon ng pagkain. Kaya nga gumawa ng hybrid, high yielding. Ang problema naman, fertilizer, kailangan chemical fertilizer at malakas din siya nasira ng Ang nilalagay na pesticide o pantaboy sa mga insekto sa mga gulay, maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng cancer. Ganyan palang kalaki yung tomato plant, binobomba na. Yung contact pesticide, inuwi mo yung kamatis, hinugasan mo mawawala. But the stronger pesticide, yung systemic pesticide, it goes into the plant, goes into the fruit. Tandaan nyo, pesticides are poison. Pag kinagat ng insekto, patay yung insekto. Maliit siya, patay siya immediately. Tayo, pag kinain natin yung kamatis na hindi tayo mamamatay dahil small doses lang eh. Pero accumulative yon. Yes. Dito sa Batangas, they produce their own organic fertilizer. Yung mga earthworms. As I walk through this vermi bed na ito, kita mo, lumulubog. Ibig sabihin, hindi siya compact, which makes it a good habitat for these night crawlers. Isang composting earthworm na mula pa sa West Africa, ang African night crawlers. Kinakain nito ang mga nabubulok na basura. At nagsisilbi namang vermicast o pataba sa lupa ang dumi nito. Ito ang pure vermicast. Ang farm workers ni Danny na African night crawlers, aabot sa 200 sako ng vermicast ang naiipon araw-araw. 90% yan is earthworm casting. Nakakapag-produce sila ng sako-sako nito
Dahil nga lang sa pagpapakain nila ng mga manure. Agricultural waste, even market waste can be fed to earthworms. Kinakailangan munang pabulukin ang mga itinapong basura bago ito ipakain sa African night crawlers. Lahat ng basura, 1/2 is biodegradable. Yung 1/2 na yun, hindi ka na kailangan kumuha pa ng ibang pondo. From that problem, we can create a solution at saka ng source of income. Ang African night crawlers konektado rin sa pagkain ng organically grown native pigs. May behavior ang mga baboy na ayaw nilang dumumi kung saan sila pinapakain. Tulad nito, naipon yung dumi nila dito, which makes it easier for them to collect the manure to use for vermicast. Ang native pigs ng farm, azolla or freshwater fern naman ang kinakain. Uso ito sa mga nag-agriculture farming, mataas ang protein nito. Mababaw lang to, tapos may tubig, and napakabilis nito dumami. Mahal daw magtanim at magparami ng hayop gamit ang organic method. Pero kung tutuusin, isa ito sa paraan ng pagtatanim na minanapan natin sa mga katutubo. Kaya lang naging mahal siya kasi sa ngayon wala na tayong lupang mapagtaniman, tapos it takes a lot of effort to produce these organic vegetables at health value niya, no? Mga Pilipino ang hilig niyan sa gulay, no? Pero sa dami natin, kailangan na pala siyang i-mass produce. May choice tayo, either magtanim tayo ng mga gulay sa ating bakuran or bumili tayo ng mga organic katulad na lang ng mga native na gulay na ito, no? Isang organic farm ang itinayo ng business partners na sina Melanie at Hindi sa Santa Rosa, Laguna. So as you can see, a lot of the lettuce now sold in the city is hydroponically grown. So they might say it's organic, but it's hydroponic, so it doesn't have The natural nutrients. yes, that you, So they get, had that you get from the soil and the sun. That's the type of salad na kailangan marami kang dressing Kasi bago walang makain. lasa. Unlike here, you can really taste the difference between this type and that type. Ano nga ang totoong nagtulak sa inyo para magtayo ng ganitong organic farm? In 2007, yung isa kong anak, na-diagnose siya na may neurological condition siya. Doon ako na parang nag-research tungkol sa food as medicine. Hanggang yung conclusion ay magtanim sa backyard namin. Ang organically grown vegetables nakadepende ang harvest sa season. All the ingredients are organic, natural, and healthy for you. So kaya namin siyang tinawag na farmer salad. So whatever is in season, yun ang nilalagay namin. So hindi siya fixed. Iba talaga yung galing sa lupa at pinatubo ng maayos with the rich soil that we have. The biodiversity of the soil contributes to the flavor of the produce. Honey calamansi. Raw wild honey. Sarap. You don't have to wait for the perfect farm size. Yeah. Start with whatever you have. If it's a pot or your backyard, basta start lang tapos matuto and then tuloy-tuloy lang. Bukod dun sa purpose nila of trying to live healthy para pang sarili nilang gamit, ginawa din nilang itong tool for education. Nagpupunta yung mga bata dito kasama yung mga magulang nila para ipa-experience yung what it takes to do organic farming, how it feels when you're harvesting your own vegetables. Nakita ko yung mga bata, sobrang saya nila. Imagine 2007, kukonti lang talaga yung organic farms nun. Slow food or farm to table, walang masyadong nakakaalam. It's important for them to learn about organic farming so that they know where we get what they eat. And it's important that they know that they are eating healthy food from organic farming. Kung gagawin nating organic ang paraan ng pagtatanim tulad ng pag-iwas sa paggamit ng synthetic fertilizers, maaaring makabawas tayo ng 40% sa global greenhouse gas emission ng agrikultura kada taon.
After realizing na ano yung pinagdaanan ng food na ito, mas magiging conscious tayo na hindi tayo magtatapon ng pagkain. Kung tutuusin, kaya naman nating kumain ng masustansya at sapat na pagkain gaya ng mga tribong kasama natin. We start with the things that we put in our body by changing our lifestyle and eating healthy foods that is not too damaging to our environment. Mahalagang matutunan kung paano tayo dapat mamuhay ng sapat pagdating sa pagkain. Dahil ang mga tanim, karne at isda may hanggangan din. Kung tutuusin ang demand sa madali at mabilisang pagkain, ang dahilan kung bakit mas maraming gulay ang kailangan itanim, mas maraming hayop ang kailangang palakihin, mas maraming tubig, lupa at gas ang nagagamit. Ang pagbabago maaaring simulan sa pamamagitan ng pagkilala sa ating pagkain. Ako si Doc Fred Trescio. Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild.